Kamakailan ay naging maingay ang mga balita tungkol sa pagiging pasaway ng mga Afam, mga Banyaga o particularly ng mga Israeli sa isla ng Siargao. And bagamat tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging hospitable or magiliw na tumanggap ng mga bisita, lalong-lalo na ng mga foreigner, at talagang likas na mababait tayong mga Pilipino, pero hindi ibig sabihin na porke may mga dayuhan na bumibisita rito papayag tayo na abusuhin ang ating kabaitan at insultuhin sa sarili nating mga lupain. And itong video na to, hindi ito tungkol sa para magalit tayo sa mga kung sinong grupo ng tao, sa mga Banyaga, at mas lalong lalo na hindi tungkol sa mga Israeli dahil halos lahat naman ng nationality may kupal, may mabait. Pero ang isla ng Siargao ay hindi isang lupang ipinangako sa kung sinong grupo ng tao mga ilan libong taon nang nakakaraan. Walang ganon. And yung mga pangyayaring yan na tungkol sa mga pang-aabuso na naranasan ng mga kababayan natin sa isla ng Siargao ang pag-uusapan natin sa video na to. Ang ilan sa mga behavior na inirereklamo ng mga kababayan natin na lokal sa isla ng Siargao according sa behavior ng mga dayuhan na Israeli doon sa isla ay ang pagiging agresibo at maingay and talagang yung labis na kawalang galang sa mga lokal. And according pa sa ating mga kababayan na lokal doon ay nagmimistulang parang sila pa ang bisita sa sarili nilang tahanan, nagmimistulang sila ang bisita sa sarili nilang isla. And bagamat kailan lang to umingay, pero according sa mga balita 2024 pa lang nangyayari na ito. And ayon din sa mga balita may mga pangyayari pa na yung mga Israeli nagtayo na ng sarili nilang community cluster or tinatawag nilang Chabad House, and na kung minsan ay doon sila nagdadaos ng mga pagtitipon, nagsasama-sama sila doon, sila mga magkababayan doon sa isang dayuhang lupa which is ang lupa ng Siargao, ang isla ng Siargao, and doon sila minsan nagdaraos ng mga religious gatherings. Bagamat wala namang masama doon, karapatan ng kahit sino na magdaos ng kanilang mga religious sa pagtitipon at i-practice ang kanilang pananampalataya, pero ibang usapan na kung nilalapastangan mo o inaabuso mo yung mga lokal sa kung saang lupain ka man bumibisita. At ito, tingnan natin yung ilan sa mga pangyayari, yung insidente na caught on camera talagang na-document. So, let's go! So, parang minumura nila yung pulis no? So, talagang mga kupal no? Another one. According dito sa Texas, deleted na tong video na to, pero deleted na tong post na to from Siargao based Facebook group dahil dun sa insidente na kung saan sa isang local na restaurant sa Siargao na according doon sa nagpost nito na yung tourist sinasabi na taga-Israel and joined a group and claimed na his country was the most powerful in the world. Again, kumbaga ganito man ang ugali nito, wag natin lahatin ng mga Israeli, pero ito particular to yan, yung taong yan, kupal to. So, before allegedly stating that is why, okay, so nagiging maselan tong usapan na to, pero again, hindi lahat ng Hudyo ay ganito, okay? Hindi lahat ng Jewish, hindi lahat ng Israeli ay ganito, pero kupal tong taong to. So, sunod. Lady boy, with the dicks, come on. Lady boy, lady boy, okay. Lady boy, so ibig sabihin, alam niyo na kung ano ibig sabihin ng lady boy. Okay, lady boy. You say lady boy? Lady boy. Talagang no? Talagang may sapak sa pag-iisip to mga to, no? So, isa ba? Oy, may love, tamaan. So, yung sitwasyon na yon is nagtagal ng mga ilang minuto, and then naawat naman ng mga patrol, and ayon sa mga residente is
bihira yung ganong klase ng mga pangyayari ng aggression dun sa Siargao. And although medyo nababahala sila dahil yun na nga, para bang sila na yung sinasakop ng mga Israeli sa sarili nilang isla, na sa halip na nagpapahinga lang sa gumagawa ng ganong klase ng mga bagay. At ito naman ang infographic na nanggaling sa page ng Nutriban sa Republic. And then ang pinaka main point netong infographic na to is may mga residente sa isla ng Siargao na naghain ng reklamo laban sa mga Israeli nationals na turista dun sa isla. And then ang reklamo nila is yan, yung mga misbehavior ng mga turista na yun, kagaya ng pinanood natin kanina. And then merong isang lumad na nakatikim pa ng pananakit. And then meron mga local community ng mga negosyante at mga business owners, mga lumad, and then mga ilang mga lokal doon, kasama yung mga representative ng mga LGU. Pero sa kabilang banda, yung ambassador na dapat ay haharap sa mga reklamo nila ay hindi sumipot. So kumbaga parang naging pointless yung plano nila na maghain ng reklamo, kasi yun dapat makinig ng reklamo nila ay hindi nagpunta dun sa meeting na yon. And according sa ilang mga comments, na yung ibang mga bansa is binaban na yung mga Israeli tourists, so dapat ganun dito. And then that is very irrational, kasi bagamat galit tayo sa mga pangyayari, pero hindi natin dapat idamay in general yung buong population, because tao lang din naman yung mga yan, kahit mga Pilipino may mga ganyan din, napaka-normal lang nun. Then yes, meron tayong batas tungkol sa mga offense na yan. So ganun na lang, pairalin na lang yung batas, then para maging patas din. And then yun, sabi naman dito sa isang comment na to na hindi naman tama iyon na ang kasalanan ng isa ay kasalanan lahat. Yun din ang point ng isa kanina. So gusto mo bang maband ang lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa, halimbawa sa USA, dahil may isang Pinoy na nambugbog ng Amerikano sa ibang bansa? Which is exactly my point, kasi nga kahit ako naranasan kong maging OFW noon sa South Korea. And then real talk, may mga kababayan din tayo doon na loko-loko. So halimbawa merong isang Pilipino gumawa ng mali, makatarungan ba na pauwiin mong lahat ng mga nagtatrabaho doon dahil sa pagkakamali ng isa? Which is hindi. So tama lang din naman yung point na yun. And then eto, sabi, this is about respect and not anything else, such as anti-Semitism. Ngayon, ano yung anti-Semitism? Kumbaga, anti-Semitism is parang xenophobia or parang racism or something like that, na against sa mga Hudyo, particularly sa mga Israeli, sa mga Hudyo, dun sa demographic na yon. Pero in this case, hindi ito anti-Semitism in the sense na hindi naman tayo galit sa lahi ng mga Hudyo, hindi naman tayo galit sa kanilang relihiyon or sa mga kahit sinong taga-Israel, kundi galit at nagre-reklamo tayo dahil dun sa mga behavior na pinaiiral nila, na dahil sa pagbisita nila sa isla ng Siargao, dahil meron tayong mga kababayan na naaagrabyado doon. Pero hindi ito tungkol sa anti-Semitism or kung anong mga prejudice dahil lang sa kung anong lahi ka or kung anong grupo yung kinabibilangan mo. So USA pa more, Donald Trump pa more. Ewan ko sa'yo kung ano ibig mo sabihin. It's not racist if it's true. Okay? Then we should fight back. We are also chosen people. Actually, itong reference na to because sa hindi ako religious na tao, pero may ilan ako mga nasisilip sa Biblia, because as far as I know, meron nabanggit sa banal na kasulatan na yung mga mamamayan ng kalupaan ng Israel is yung mga tinatawag na mga chosen people. You know, comment nyo sa comment section kung ano exactly yun, basta parang ganun in that sense. Pero istorya lang, chosen na yan, kabayan. Lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay. Israeli,
Pariseo nga nagpapako sa krus kayo. Okay, bahala kayo dyan. Pero hindi ito tungkol dun, pero may ilan ngang mga foreigner gaya ng binanggit ng isa kanina na sila daw yung mga parang the best na mga tao sa mundo. So kung sino man yung taong yan, may sapak sa pag-iisip yan. Kumbaga, hindi na bago itong ganitong mga insidente, pero hindi ibig sabihin na dapat pumapayag tayo na lapastanganin sa sarili nating bansa, kasi parang katulad na lang ito ng mga naunang nagpunta rito sa Pilipinas. Parang katulad to nila Vitali, parang katulad to ni Kay Showtime, na mga tao na hindi na ginalang yung mga lokal sa pagbisita nila dito, kasi parang siguro mababa tingin nila sa atin at mas lalong bababa ang tingin nila sa atin kung papayag tayo na ginaganon tayo. Pero at the same time kailangan natin i-distinguish yung linya, yung fine line sa pagitan ng pagtatanggol sa sarili natin, pag-a-assert ng karapatan natin sa sarili nating tahanan or sarili nating lugar, sarili nating isla, dahil malugod naman at magiliw naman natin tinatanggap yung mga bisita. Pero hindi ibig sabihin na papayag tayong basta-basta paapi lang. Pero yun na nga, dapat i-draw din natin yung line, dahil hindi naman lahat ganon, at mas lalong wag natin i-generalize. And kagaya nga nung ipinaliwanag ko kanina na okay, pag sinabing Israeli, most of the time mga Jewish yan, pero hindi, itong video na to ay hindi ito tungkol sa antisemitism. Hindi tayo galit sa mga Hudyo. Galit tayo dun sa behavior ng ilang mga turista na dumalaw doon at mas piniling magpakakupal kaysa maging mabuting tao at makibagay sa mga lokal na makakasalamuha nila doon. So, ang lesson dito is i-assert natin na wag tayong basta-basta pumayag na ginaganito tayo sa sarili nating bayan, because talagang sadyang magalang din naman kasi tayo pag bumibisita tayo sa bansa, sa ibang bansa, at nakikibagay sa mga lokal dun sa mga bansa na binibisita natin. So kung nagustuhan mo tong video na to, maaaring paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell. And then once again, just Pancho, I'm out. Yeah.